Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Representative Romualdez muling iimbitahan sa pagdinig ng Senado sa flood control scandal. Yan ang MBC TV Network News ni Raymond Dad Paas. Iimbitahan muli ng Senate Blue Ribbon Committee si dating House Speaker Martin Romualdez sa susunod na hearing hinggil sa bilyones na anomalya sa flood control. Ito ang binigyang katiyakan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na siya ring chairman ng Senate Blue Ribbon Committee kasunod ng inilabas na video ni Romualdez na nagsasabing may mga pangalanan siyang sangkot sa anomalya. Ayon kay Lacson, mahalaga na personal na humanap si Romualdez at ilahad ang kanyang pahayag sa Senate Blue Ribbon Committee. Balak ng senador na kung sakali at mapauwi na dito sa Pilipinas si dating ako Bicol Party List Representative Saldico ay paghaharapin niya sila ni Romualdez at mga dating Marines na nagsabing nag-deliver ng mga maleta ng pera, ganon din si Sergeant Orly Gutesa. Para kay Lacson, kapag magkaroon ng face-off sila Romualdez ko at mga dating sundalo sa Blue Ribbon, ay dito makikita at malalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang. Bilang dating investigador at dating hepe ng pambansang pulisyal na niniwalang senador na kapag magkakarap ang mga testigo at inakusahan, makikita sa ikinikilos ng mga ito kung sino ang nagsasabi ng totoo at nagsisinungaling. 2 beses nang inimbitahan si Romualdez sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, ngunit hindi ito sumipot. At dahil hindi pa nakakuha ng 9 na pirma ang partial committee report hinggil sa flood control anomaly ay gagawin na lang itong Chairman's Progress Report para maipresenta sa plenary. Sa pamagitan nito ay maaari nang magamit officially ng Department of Justice at Ombudsman ang kanyang report sa nagpapatuloy nilang investigasyon sa maanomalyang flood control. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, malaking rollback sa diesel ipapatupad ngayong araw. Magpapatupad ang mga kumpanya ng langis ng malaking rollback sa presyo ng diesel na aabot sa 12 pesos and 94 centavos kada litro simula ngayong Martes. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang bagong price adjustment ay epektibo mula ngayong araw hanggang May 4. Dahil sa rollback, inaasahang bababa ang presyo ng diesel sa pagitan ng 75 pesos and 93 centavos hanggang 101 pesos and 96 centavos kada litro, depende sa lugar at brand ng gasoline station. Mas malaki rin ang ibinabang presyo ng kerosene na nasa 15 pesos and 71 centavos kada litro. Gayunman, kabaligtaran naman ang magiging galaw ng gasolina, kung saan magkakaroon ng dagdag presyo. Para sa Research Octane number 97, tataas ito ng 53 centavos kada litro, kaya't inaasahang aabot sa 79 pesos and 79 centavos hanggang 104 pesos and 93 centavos kada litro ang retail price nito. Ayon sa Department of Energy, ito na ang ikatlong sunod na linggong rollback sa diesel matapos ang pagbabago sa pandaigdigang supply, kasunod ng kasunduan ng tigil putukan sa pagitan ng US, Israel at Iran. Matatandaang mula February 28, sunod-sunod na taas presyo sa produktong petrolyo ang ipinatupad dahil sa digmaan sa gitnang silangan, na nakaapekto sa pandaigdigang supply ng langis. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.